Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating channel, ang Kanta Kwento. Alright. Ngayon nga meron tayong bagong re-reaction ng mga kwento, no? Lipat muna tayo sa kabilang mundo ng hip-hop, mga kakwento. Palakpakan natin. Ito nga ang viral trending ngayon ito, no, na itong nilabas ni Apex, no? Kung sa mga di po nakakilala si Apex, si Apex, isa po yan na isang flip-top battle artist po yan, no, sa flip-top. At isa po yan sa mga nagsimula sa flip-top yung mga panahon na nag-uumpisa pa lang itong flip-top, no? At ayun nga, dumating sa time na yung 2022 na naglaban nga sila ni Sinyo, no? Ang crowd favorite na si Sinyo. Doon may mga nabanggit siya na mga hindi nagustuhan ng may-ari ng flip-top. Yun nga yung si Enigma, no? At hanggang sa dumating sa time na hanggang ngayon ay hindi na po siya doon pinapanik sa entablado ng flip-top, no? At wala tayong magagawa, ganun talaga. Nagkakaroon talaga ng minsan mga tampuhan, no? At ito nga, at gumawa siya ng isa niyang obra maestra, kung saan dito ay kinuwento niya ang mga lahat na nangyari. Maganda, pakinggan natin at bigyan natin ng reaction, no? At upang mas makilala niyo pa kung sino nga itong si Apex, no? Palakpakan natin si Apex. Medyo makabagdag damdamin itong kanyang ginawang obra maestra na to, no? One day ago pa lang to. At ayun, bago natin umpisan to, hingin ko muna ang inyong like, share, and subscribe po, no? Kung interested kayo sa mga ganitong content na pagbibigay reaction o commentary, no? So dito nga palitan natin to mga kwento. Hiram natin tong ating video na to is syempre mismong kay subscribe natin si Apex. Kasi itong flip-top mga kwento, no? Ito kasi kumbaga sa lahat ng mga battle rapper na mga bago ngayon isa sa mga pangarap ko na makasampa dito, no? Ito na kumbaga yung pinaka main na battle ground na mga nangangarap maging rapper at magiging stepping stone kumbaga sa mainstream media sa ABS-CBN. Parang ito isa probinsyano mga kwento, no? Parang probinsyano kumbaga makasampa ka rito yun nga stepping stone para maging sikat. So umpisahan na nga natin itong mga kwento, no? Medyo 6 minutes to, no? Okay, let's start. Ayan, subscribe po Apex, no? Mga kwento, let's start. Medyo may iba tayo ngayon mga kwento, no? Hip-hop naman, no? So, let's go. Ito yung makikita natin dito sa kanyang music photo, no? Ito ata yung first battle niya mga kwento. Yun, batang-bata pa. Sila Shay, sila Saito nandyan. Sino pa ba mga nandyan? Ayan, sila mga iba. Nakilala ko na lang sa mga mukha, no? Hindi ko na masyado maalala. Isa rin kasi ako sa nanonood nito mga kwento. Nakasubaybay din ako dito sa kanilang mga nakakatuwa kasi mga magagaling na matatalanhaga at mga rhyming nila, no? Nakakaano. So let's go, pakinggan natin. Wala tong music video mga kwento, audio lang to, so pakinggan natin. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabukbok. Wait lang mga kwento, hindi pala kita yung subtitle dito. Meron siyang lyrics natin, angat natin. May lyrics pala siya, medyo na baba ko kasi. Okay, let's go. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Yan, kung kailan daw nakarating sa tuktok, kumbaga doon kasi siya talaga sumikat mga kwento sa flip-top, no? Tapos biglang natuldukan, no? So inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabukbok. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Kahit ako, namimiss ko rin na rin tong si Apex mga kwento. Ito totoy pa to nung nag-umpisa no? Ngayon sobrang hinog na nga to. At ito nga, natuldo. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salute hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop. Panahong
Yun, no, mga binanggit niya mga nakalaban niya, Datu, di ba? Harlem, no? Mga, ewan ko kung nanalo siya, nakalimutan. Di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap, parang nabubitrap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Yun, Camel Toe versus Datu, malupit yun mga kwento. Oo. Si Datu, ano yun eh, sayang nawala rin yun si Datu eh. No, tsaka si Camel Toe. Malupit yun. Nandiyan pa rin naman yung battle nun. Ayun yung mga una, no? Si Datu, Camel Toe, Target, yan, mga sinauna. Delo. Brand new, ginanap sa quantum. Acapella parang dumbfounded versus tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang be. Buti nga, inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T. B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Wait lang, bungaba ba yung lyrics? Yan si Harlem mga kwento. Ang isa sa mga tandem ni kung naalala niyo pa kung nanonood kayo ni One Lazy, no? Pati si One Lazy nawala na rin ngayon mga kwento, ano. Nagapi ng unang salang pero ice ng G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung Yon si Daddy Jody. Ano din yan. Malulupit din yung mga nag-umpisa dyan. inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang shinobi. Unang laban ko 17 anyos. Nung natalo winning streak na pagtatapos. 17 siya nung unang ano niya mga kwento. Totoy pa nga talaga. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis Brian Lau, si ano yun mga kwento. Smaglas, Smaglas. Ito pala si Apex, si Seaman, no? Seaman siya. So, mas, nung nakagraduate siya, mas pinili niya yung ano, rap battle, no? Ang rap music industry. na magtiktik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto lalong pinahusay. Isang 2x2 tatlong isa buhay na Isang 2x2 mga kwento. 2x2 ibig sabihin ano yun? 2 rapper versus 2 rapper, no? Tsaka nakatatlong isa buhay. Alam ko may nag-champion ba siya ng isa buhay? Isa buhay mga kwento ko nga hindi nyo pamilyar. Ang isa buhay is a tournament, rap tournament yan, yearly yan, no? ihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight dun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera. Ito na, pandemic days na. 2020, mga ganyan. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Eto, dito siya nadali mga kwento no. Actually pinabulaanan na nga to ni Boss Toyo kasi mababanggit niya rito si Boss Toyo na parang yung laban niya kay Sinyo, pumusta daw kasi kay Sinyo. Parang naakusahan niya rito kasi si Enigma na parang pumapayag sa mga ganung pustahan. So dahil nga may pustahan mga kwento, hindi mo maiwasan na mamanipula, no, magkaroon ng ganung eksena, no. So yun yung kanyang ginawa niyang tawag dito reference or bara dun sa laban nila ni Sinyo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung Dito kasi medyo parang ako dito kay Apex mga kwento, no. Ano ba to? Napatunayan niya ba? Kasi para sa akin mga kwento, wala naman yung kung magpupustahan, wala namang problema kung magpustahan. Ang problema, sana hindi maapektuhan yung judging. Pwede naman magpustahan, kunyari ako, kung sino man nanalo, bet ko, parang dagdag excitement din kasi yung kaso. Anong nangyari dito kasi si Enigma kasi si dinamay niya, no? Na parang doon nga, na pumapayag sa gano'n, no? Yung pagpupustahan yung laban. ibang tao. Pero may resibo, merong video garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente binangga mo.
Yari ka pati yung presidente binangga mo. Yun nga, binangga niya nga. No? Alam kung pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Oh, yun. Malapit na yung battle na ni nung nadagdag yun sa sulat. Sana di na lang nadagdag, no? Dapat di mo na lang dinagdag yun eh. Yan, no? Nadali ka tuloy, naban ka tuloy, no? Hindi naman sa pag-aano kasi kaya ka rin kasi talaga sumikat, bro, dyan sa ano flip top eh. Sana inano mo muna. Tawag doon, ano ba, final na ba yun? May mga totoo ba yun? May resibo. Sabi niya may resibo. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga Goryo, si ano yun? Si Spade. ay sinasaktan. Tangin ang postahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yun o, hinahayaan lang daw kasi parang si Enigma nga binabanatan niya rito, hinahayaan lang. Tignan mo bro, sa gumawa ka pa ng ganitong song, lalo ka talagang di makakabalik. No? Imbis na lumilipas yung panahon, lumilipas yung sama ng loob sa'yo ni Boss Arik. No? Dinagdagan mo pa, binuhay mo pa eh. Diba? Hinahayaan lang daw ni... ayun na, para sa akin pagkakaintindi ko na, hinahayaan lang daw ni Enigma. O hinahayaan ng mga battle MC. Kasi naman. Siyempre, ang president pa rin ang tatamaan dyan na si Enigma. Alam mo, dahil dito bro, medyo maano ka pa dito eh. Dapat na silent ka na lang eh. Yung pusta 1 milyon, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga horado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip Yan nga bro, 3 taon lumipas. Kaso dito sa lyrics mo kasi dito, parang hinahayaan lang. Doon ka madadali dito. Dapat, pero ito. top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Yan, 'di ba? Ito okay to, yung kinukuwento mo yung ano to parang kukuwento niya rito, mga kwento yung pagkabigo niya as makipagbate or makipag-ayos, no. Nabigo siya dito. Actually, okay naman ako dito. Medyo nakakalungkot nga yung part na yan, no. Kaso lang yung mga naunang lyrics mo kasi dito, yung talagang pinilit mo pa talaga yung ano eh. Wala kang pagpapakumbaba ako nakita sa iyo dito, mga kwento. Parang kumbaga sa ano eh, para sa akin lang to parang kumbaga sa ano kumukuha ka lang ng simpatya eh, no? Ewan ko lang, para sa akin na baka hindi naman, no? Kasi kung ako yung may kasalanan, dapat pakumbaba ka lang, bro. Kasi dito sa lyrics mo rito, parang talagang pinipilit mo talaga na may dayaan eh, ha? Pinipilit mo. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Luns wala pa. Ba naman yan awit, tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, Pinapaalis ka ni Arik. Yun, pinapaalis siya dun sa venue. Ibig sabihin kasi nga, mali no? Pero feeling ko kasi bro, no, kung tama yung inaala mo, kung tama yung ano mo, baka nagsorry pa si Enigma eh. Oo. Kasi sobrang blessed niyang tao na yan. Sobrang ni Enigma, hindi pinapabayaan niya ng kahit sabi mong 80s yan. No? Nandiyan pa rin yung mga swerte. Ibig sabihin yan, tignan mo, number 1 pa rin ang flip top, di ba? Feeling ko talagang katulad yan, sinariwa mo na naman dito sa kantanto, no? So, para magbaback to zero ka nito. Kasi parang sinusumbatan mo pa rin to, bro eh. ang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga. Ano yun ito na ang ending ni tanga. So, sino ba pinapatungkuling ang tanga doon? Siya siguro, no? Tama ba? Papatawad ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na Yun, isa pa. Parang binanata mo pa rito na ako ang Diyos nga nagpapatawad, no?
Tapos sinabihan mo pa na 80s pala. Parang doon pala binigyan mo na ng ano ng tawag doon ba? Parang simpleng tira eh. Dapat hindi na binabanggit yung mga kwento ang mga relihiyon, paniniwala. No, hindi ko alam bro kung anong ano mo rito kung anong purpose mo dito sa kantan to. Ano ba to? Baka magkamali din kasi ako ng interpretasyon, no? Pero kung magkamali man ako mga kwento para sa akin lang to. Ano bang intention mo rito? Kumuha ng simpatsya sa mga tagapakinig o mag-ayos ka. Feeling ko hindi ito pang itong kanta mo na to bro, hindi ito pang papayos kay Enigma. Ibig sabihin tinutuldo ka mo na talaga dito dahil kasi dito sa kantan to bro, tinuldo ka mo na talaga ang posibilidad na makipagbati sa iyo si Arik o si Enigma, no? So tama nga lang din yung tuldok. So siguro nga baka yun talaga, no? Talagang inopen niya na rito talagang ito na last. Kumbaga wala na talaga pag alam din ni Apex na pag nilabas niya to talagang wala na talagang hindi na talaga siya magkakaayos ng presidente ng Flip Top. Di na ako makakabalik, na miss ko yung yanig. Pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Batos Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa kumunay na malalim. Di ko man matupad na mga bulong sa hangin. Gusto kong malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na Yun ang angas na, no? kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Pasensya na kahit hilutin ko'y kapos. No, kapos talaga. Hinilot niya na nakipag-ayos siya, kapos talaga. Hindi talaga. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, mi ultimo adios. Yun. Yun na yun, mga kwento. Ano masasabi niyo dyan? Talagang yeah. Pero pa I love it so bad. Yun pala yung chorus. Yeah. Yun nga mga kwento, no? Dahil nga dito sa kanta na nilabas mo, Bro Apex, talagang tinulbukan mo na. Kung narinig ko ni Arik, talagang mapapailing na lang sa'yo. Kasi dito sa may mga part na maganda yung kinuwento mo yung buhay mo, naging mo sa Flip Top. Kaso sa bandang may banda rito na talagang binanata mo pa rin ang Flip Top, no? Dahil sa mga pustahan, ganyan, may resibo ka kamo, ganyan. Pati yung pagiging 80s nga, no? Oo. Kumbaga parang basta, alam mo na yun mga bro, ginamit na yung pagiging 80s ni Boss Arik dito. Sabi mo ay Diyos, ay nagpapatawad, tapos bigla mo sila, hindi, wala nga palang Diyos si Arik, no? Si Boss Arik Enigma kasi mga kwento 80s siya, no? So wala naman tayong question doon, bahala sila doon. Yun mga kwento, masyadong humaba yung natin. Ano man sabi nyo rito sa ni Apex? Sa palagay nyo ba, ano ba ang intention niya sa kantan to? Talaga bang ito ba may bahid ng paghingi ng pag-aayos? So talagang puldok na, last na, wala na talaga. Pati siya, wala na rin ending na, no? Kasi dito nga, simpleng tira pa rin. So yun nga mga kwento, comment nyo lahat yung nyo dyan, masasabi nyo dyan, at salamat sa pagsama sa akin dito hanggang sa dulo ng ating video. Comment nyo kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan maabot ito. At yun nga, kita sa comment section. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Bye bye.